Ama naming Diyos, Yahuwah. Dumating na ang oras ng aming pagsamba. Iniaalay namin ang oras na ito sa aming buhay. Ang oras na ito na ipinagkakaloob mo sa amin. Ibinubuhos namin ang aming puso at kaisipan. Sana sa oras ng pagsambang ito, ikaw ay masiyahan sa amin. Ikaw ay malugod. Ikaw ay aming mapaglingkuran. Ama, tunghayan mo ang iyong mga anak. Kasama namin ang iba na sa ibang panig ng mundo, ibang oras sa kanilang lugar. Ngunit sa isang tinig, sama-sama po kami upang ialay ang pagsambang ito para sa iyo, upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ama, samahan mo, tunghayan mo ang aming pagsamba. Tunghayan mo ang bawat sambahayan. Tunghayan mo ang bawat pamilyang nakikinig. Maging ang mga palauhin namin. Maging ang mga kasama namin sa institusyon. Sana sa aming pagsambang ito, makinabang ang bawat isa. Kami ay lumakas. Magpatuloy sa pagtunay na paglilingkod po sa iyo. Tulungan mo ang iyong aliting kasangkapanin. Ang aming ministro na gagamitin mong spokesman. Sa oras ng pagsambang ito, tumahan ka sa kanyang bibig at kaisipan. Matanggap namin ang iyong mensahe. Matanggap namin ang iyong masaganang pagpapasalamat. At matanggap namin ang iyong masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ang aming mga anak, ang aming mga apo, at mga bata, malilit sa aming pamilya. Sana, Ama, aming pagsambang ito, bigyan mo sila ng maliwanag na pag-iisip upang sila magpatuloy sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Idinadalangin din namin, Ama, ang aming mga kapatid na may sakit. Ang mga kapatid namin may matitinding sakit sa kanilang katawan. Ang aming mga kapatid na terminally ill. Ang aming kapatid na may sakit na mahirap gamutin. Ang aming mga kapatid na may cancer. Ama, ikaw ang may-ari ng aming buhay. Hawak mo ang aming buhay at lakas. Kami lumalapit po sa iyo. Pagalingin mo ang bawat isa sa kanila. Bawiin mo ang aming mabibigat na karamdaman. Walang imposible sa iyo sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang naglalalang sa bawat isa sa amin. Ikaw din ang nagpapahiram ng buhay sa bawat isa. Hawak mo kami, Ama. Kaya pinauubayan namin ang aming buhay at lakas sa iyong mapagpalang kamay. Sana, Ama, binggin mo, ipagkaloob mo ang aming hiningi sa iyo. Sapagkat kahit kailangan namin pang mabuhay sa aming pamilya at makasama sa buhay. Makasama namin sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Kasangkapanin mo po kami, Ama, upang kami magamit mong kasangkapan sa paglago at sa paghanap ng aming mga kapatid na nawawala. Ang aming mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. Ang aming mga kapatid na naliligaw upang sila makasama namin sa ganitong paglilingkod. Patawad po sa aming mga maraming pagkukulang at pagkakasala.
At sa oras ng pagsamba namin ito, dalawin mo ang bawat isa. Dalawin mo ang bawat pamilya at bawat tahanang nakikinig. Lahat kami ay lumakas. Magpatuloy sa pagtunay na paglilingkod sa iyo. Basbasan mo rin ang aming munting abuloy. Ama, hindi upang bayaran namin ang aming kaligtasan. Iniaalay namin ito sa bawat aming kakayahan. Nais namin maglibaba ng marami sa iyo. Nais namin mag-offer ng malaki, Ama. Ngunit alam mo ang kakayahan ng bawat isa sa amin. Sana paging dapatin mo ang aming munting abuloy. Magamit ito sa iyong kapulihan, kapangyarihan. Basbasan mo ang aming kabuhayan. Basbasan mo ang aming lakas. Basbasan mo ang aming ari-arian. Ibuhos mo ang mga kailangan namin sa araw-araw upang ito ma-share namin sa aming mga kapatid naghihirap. Ang aming mga kapatid na naghihina. Ang aming mga kapatid na nasa matinding kahirapan. Ang aming mga kapatid na walang trabaho. Ito'y may share namin ang biyayang ito. May pakita namin sa iyo ang aming pagmamahalan sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Pinakinggan mo na ang aming kunting dalangin. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Babaunin namin ang iyong masagalang biyaya sapagkat ang lahat na ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua ang Masiya. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, itong ating pag-aaralan ay ikatlong bahagi po ng ating paksandiwa, ang buhay ng Panginoong Yahushua at ang kasaysayan ng Iglesia. Yan ang organisadong kilusan na pinasimula ng ating Panginoong Yahushua. Sa mga nagdaan nating pag-aaral, mga kapatid, ay ating naliwanagan na ang Iglesia ay itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Yan po ay lumaganap. 120 ang mga sumasampalataya nung siya umakyat sa langit, nang ang mga apostol ang siyang natira na, at araw ng Pentecostes ay kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Sila'y nangaral, marami na bautismuhan, 3,000, 5,000. Kaya ang pagsamba nila noon, at maibig ko sabihin ng kanilang bautismo noon, ay naging araw-araw na. Pero pagkatapos po ng kamatayan ng mga apostol, ay nagdanas ng matinding hamon sa pananampalataya ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, kasama na po ang matitinding mga pag-uusig mula sa mga Romano, at dahil nga sa kanilang pinagpipilitan ang kanilang mga aral na ipasok, at ito ang kanilang magamit para impluensyahan ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya sabi nga po sa kasaysayan,
ay nagdanas ng matinding pagtalikod ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, na kung saan, nung panahong yon, ang mga doktrina ay corrupted na. Yung mga unauthorized changes were made. Yung mga hindi otorisadong pagbabago ay kanilang ginawa sa organisasyon o sa kilusan ng mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Kaya, mga kapatid, kung atin pong bibigyang alaala, yung mga nanatiling na sumampalataya doon sa aral na kanilang natutunan mula sa ating Panginoong Yahushua, mula sa mga apostol, ay yung po ay pinalitan na ng mga aral na lisya sa katotohanan. Yan nga pong Iglesia Katolika Romana ang siyang nagkaroon po ng kontrol sa rehiyon na kung saan nandoon ang mga alagad ng ating Panginoong Yahushua noong humigit kumulang sa 313 Anno Domini o taon ng Panginoon. Pero ang ibig po bang sabihin nito, mga kapatid, ay nawala ng mga lingkod ng Diyos nang ang mga nanindigan ay pinatay, ang marami ay pinasunod sa kanilang mga maling aral sa pamamagitan ng pamumuno ni Constantino na emperador ng Roma? Mga kapatid, ayon po sa hula ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, kaugnay ng kanyang itinatag na kilusan na kung tawagin ay iglesia, organisadong kilusan, mga kapatid, nang maganap na ang panghihimasok at pagtalikod sa mga mananampalataya noong unang siglo, ang tanong, wala na bang magpapatuloy na mga lingkod ng Diyos bago dumating ang rapture o bago dumating ang araw na talagang kinatatakutan ng maraming tao? Unang basahin natin ito sa Juan, ganito nakasulat. Ako, ang mabuting pastor, sabi ito yung nagsasalita rito, ang ating Panginoong Yahushua, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, gayon din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa. Papansinin natin yan. Sabi ng Kristo, mga tupa ko, kilala ko rin sila. Ako ang mabuting pastor. Kaugnay ng kanyang sinabing yan, sinundan niya ng mga salitang, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. So kung ating iisipin, ang Kristo yung nasa lupa pa, meron siyang sinabi sa mga alagad niya, nang sabi niya, mayroon pa akong ibang mga tupa, wala sa kawan ng mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi natin kasama. Hindi ito kasama sa unang siglo, pero meron pa akong ibang mga tupa. Ano sabi niya? Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Ang ibig po bang sabihin noong ang unang iglesia ay itinalikod sa pananampalataya, mga kapatid, marami ang mga sumunod sa bulaang pangangaral ng mga bulaang hinulaan ng Biblia. At ang mga nanindigan ay pinatay, kaya nagkaroon ng inkisisyon na ayon sa ating pinag-aralan, kung natatandaan pa po natin, ay halos 15 million na mga tao ang pinatay ng Iglesia Katolika Romana. Mga kapatid, meron pa palang natitira. May iba pa akong wika ng Kristo, mga tupang wala sa kawan na ito, hindi kabilang sa unang siglo, o mga miyembro ng mga Hudyo. Ano ang sabi? Ang katunayan na sila ay mga tupa din ng Kristo, kinakailangan ko rin silang tipunin. Kaya may salitang rin para patunayan, bukod sa mga Hudyo, mayroon pang matitira. Ano din ang sabi pa? Pakikinggan din nila ang mga salita ko. Kung paanong pinakinggan ang tinig ng Kristo ng mga unang mga tupa niya na kinabibilangan ng mga Hudyo noong unang siglo,
itong mga ibang tupa niya makikinig din sa kanyang mga tinig o salita. At ano pang sabi, magiging isang kawan at kakaroon sila ng isang pastol. Mga kapatid, anong lahi ito? Next slide. Ganito nakasulat, Aklat ng Galacia. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaibang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat ay iisa dahil kayo'y na kay Kristo o nasa Kristo na. At dahil kayo'y kay Kristo o nasa Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Anong lahi itong hinulaan ng Kristo? Meron pa akong ibang mga tupa, makikinig din sa tinig ko o pangangaral? Ang sabi po riyan ay hindi na kailangang maging Hudyo ka. Wala nang pagkakaibang Hudyo sa hindi mga Hudyo. Kung gano'n, hindi ito Hudyo. O pagdating sa ethnicity, pagdating po sa lahi, ito'y mga hintil sa ibang salin po ng Biblia, pero hindi na mahalaga po yun ayon sa sulat ng Apostol Pablo. O bakit? Ang sabi, wala nang pagkakaibang Hudyo at hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat referido sa mga tao na yumakap sa aral ng ating Panginoong Yahushua, iisa. Lahat. Anuman ang lahi nyo, anuman kayo, Hudyo man kayo, hindi. Lalaki at babae kayo, malaya man o alipin, iisa na kayo. Bakit? Dahil kayo ay nasa Kristo na. At sapagkat tayo nasa Kristo na, lahi na tayo ni Abraham. Isipin ninyo, mga kapatid, yan po sa mga huling araw. Pero kapag kayo nasa Kristo na, lahi ka na ng Abraham. Kung noong unang siglo, noong unang panahon, ang unang bayan ng Diyos ay tinawag na bayang Israel. Mga kapatid, meron din namang Israel ng Diyos sa mga huling araw. Sino ho yan? Lahat ng nasa Kristo, Yahushua. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Yan din ang patotoo ng apostol na si Pablo. Kaya mahalaga ng tao ay makabilang doon sa mga taong nasa Kristo. Pag wala ka sa Kristo, hindi ka lahi ni Abraham. Tandaan natin, ang bayang Israel, lahi ni Abraham. Tandaan din natin, ang mga nasa Kristo sa mga huling araw na ito, lahi din ni Abraham. May pinag-iba o wala? Walang pinag-iba, mga kapatid. Ano pa sabi ng mga apostol? O ito pa, sa 2:39, kaugnay ng ating inaalam na ibang mga tupa, sapagkat ang banal na espiritong ito ay ipinangako para sa inyo. Yan ang mga unang bayan ng Diyos. Yan nga po, ang unang iglesia, mga Hudyo. At sa inyong mga anak, yan naman po ang mga anak sa pangangaral ng Apostol Pablo. Lahing hintil po yan. At sa lahat ng taong nasa malayo, mga hintil din po yan. Anong gagawin dyan sa malayo? Sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Kaya kung yung sa inyo, na ayon sa ating binasa, ay tumutukoy sa unang siglo, mga Hudyo, tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, at sa inyong mga anak, yung mga anak na yan, mga hintil, mga anak sa pangangaral ng Ebanghelyo, sapagkat ang nangaral ng Ebanghelyo sa kahintilan ay isa ring Hudyo, si Apostol Pablo. Pero alam natin, nakasama yon sa mga natalikod. Ang mga nanindigan ay pinagpapapatay. Meron pang natira. Meron pang ibang tupa. Tatawagin din. Ano katunayan? Ang sabi ay ito, sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tatawagin, future tense ang ginamit. Tatawagin pa lang yung mga taga-malayo. Kaya kung ang unang iglesia na binubuo ng mga Hudyo at mga hintil, ay meron pang, kung yun ay natalikod, pinagpapapatay, ang mga kapatid, may natira pa rin. Lahi ding hintil, pero taga-malayo, mga kapatid. Kailangan nating maintindihan po yan, sapagkat ating sinasariwa ang ating pong kahalalan at ang pattern
yung paraan ng Diyos ng kanyang paghahalal, ng kanyang mga alipin na maglilingkod sa kanya ay sinusundan natin. Huwag tayong mag-debate. Huwag tayong aalis doon sa plataforma na yan po ang paraan ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, sa puntong ito ng ating pag-aaral, sa third part ng ating pag-aaral tungkol sa Yahushua, sa kanyang buhay at sa movement na kanyang itinatag, sa puntong ito, ang mga alagad ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, pinagpapatay, yung iba ay naging nakasama sa Iglesia Katolika Romana. Di ba? Tandaan niyo po, yung mga takot mamatay, di sumama. Pero dating mga lingkod ng Diyos yun. Pero ang ating tanong, mga magulang at mga kapatid, anong hula ni Propeta Isaias na dito manggagaling ang mga hinulaan niyang ibang mga tupan niya? Oh? Na ito po ay kailangan nating maintindihan at masariwa natin na nasa Biblia din po yan eh. Basahin po natin. Next slide. Aklat po ni Isaias. And I will say to the people in the south, do not stop them. Bring my sons from places that are far away. Bring my daughters from the ends of the earth. Saan manggagaling ang ibang mga tupa ng ating Panginoong Yahushua? Ayon po sa hula ng Propeta Isaias, I will say to the people in the south, do not stop them. Bring my sons from the places that are far away. Bring my daughters from the ends of the earth. Makatwid, merong south na yan po ay ayon sa ating binasa ay isa sa mga pipigil sa mga anak ng Diyos na lalaki at mga babae na manggagaling sa mga wakas po ng lupa ayon po sa hula ng Biblia. Hindi tayo hihiwalay po riyan sapagkat yan po ay hula na matutupad at natupad na nga sa mga huling araw na ito, mga kapatid. Ang ating tanong, ano ang nire-representa ng South? Basahin natin ang referensyang ito, mga kapatid. Next slide. Catholic World Mission. Where does Catholicism dominate? Ang South ay Katolisismo. Saan ang wika nagiging makapangyarihan ng Katolisismo? With 39% of the population identifying as Catholic, Latin America is the region with the most Catholics. Diyan pala dumami ang Katoliko sa Latin America. In the Middle East and North Africa are regions with the lowest rates of Catholics, making up less than 1% of the world's Catholics. Sa makatwid, ang South na yan po ang Katolisismo ay nag-dominate po yan doon sa Latin America na ang sabi 39%. Ay ano pa ho ang ating dapat na malaman ngayon? Saan pa manggagaling ang mga anak ng Diyos nang sabi ibang tupa ng ating Panginoong Yahushua bukod sa South? Ito po, pakinggan natin. Sa isa namang babasahin natin Modern Times and the Living Past. Ganito po ang ating matutunghayan. It will be noted that it was the Teutonic North which had resisted the Roman Empire that broke away from the Catholic Church, while Southern Europe retained the old faith. But in these days of religious toleration, there are many Catholics in Protestant countries and many Protestants in Catholic countries. In Germany, England, and the United States, there is a mixture. But the Protestants greatly predominate. Ayon po sa Living Times and the Living Past, ano po ang ating dapat na matutunan po dyan? Binanggit ang Catholic Church. Yan po ang kumakatawan sa South. Di po ba? Sa Timugan. Pero ang sabi, it will be noted that it was the Teutonic North which had resisted the Roman Empire. Meron palang tumayo para kumontra dyan sa Katolisismo. Ano yan? Yang Teutonic North. Ano ang sabi pa dyan sa ating binasa? Saan malakas itong Katolisismo? Ang sabi rito,
had resisted the Roman Empire that broke away from the Catholic Church while Southern Europe retained the old faith. Pero yung pong mga nasa Southern Europe o kaya ay sa timugan ng Europa ay pinanatili yung aral at pananampalatayang Katoliko. Pero ang sabi diyan, but in these days of religious toleration, sa panahon na ang mga reliyon ay pinapayagan na sa iba't ibang bansa, there are many Catholics in Protestant countries. Maraming mga Katoliko sa mga bansang Protestante. Ano naman ang sabi pa? At many Protestants in Catholic countries. Marami din naman Protestante sa mga bansang Katoliko. Pero ito, pansinin ninyo, in Germany, England, and in the United States, there is a mixture. Sa Germany, sa Alemanya, sa Inglaterra, at sa Estados Unidos ng Amerika, ay may halo. Pero, but the Protestants greatly predominate. Kaya pagdating sa mga bansang ito, Germany, England, at saka United States, ang naghahari, ang mas marami, ang nagkokontrol na relihiyon ay Protestantismo, mga mahal na kapatid. Nakita ninyo? Sa makatuwid, yung pong hula ni Propeta Isaias na yan ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos ay natupad po yan noong ang ating pong kapatid na Felix Manalo ay hindi pa po nabubuhay. Ay sabi na iba, hindi, buhay na po. Mamaya-maya po, malalaan po natin. Makikita po natin. Sapagkat may ginamit ang Diyos na kasangkapan eh. Hindi pwedeng wala eh. Merong ibang mga mangangaral, tinututulan po yan, hanggang sa pagtuto lang. Pero hindi nila kayang idibang po yan. Yang kahalalan na yan ay hula ng Panginoon Diyos na nagkaroon ng fulfillment. Pigilan man ng tao yan, matutupad at matutupad pa rin. Sapagkat ang sabi ng Diyos, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Tanong, mga kapatid, sino ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para magkaroon ng pagkakahabahati ang Katolisismo? Kaya nahati na nga po di ba? South at saka North. Protestant, galing din yan sa loob ng Katoliko. Nag-protest lang. Nang mag-protest sila, kaya sila'y protestante. Sino ngayon ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para mahati po yung Roman Catholicism sa South at saka sa North? Ito, Wikipedia. Basahin natin. Pagtsagaan natin ito, mga kapatid. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ayan, nabasa na po natin yan. Ayan, nabasa na po natin yan. Ang North, no, I will say to the North, to the people in the North, give them back. Yan na nga po ang Protestantismo. And I will say to the people in the South, do not stop them. Bring my sons from the far places, or sons from places that are far away. Bring my daughters from the ends of the earth. So natapos na po natin yan. Yan ay suporta na lamang na kung paano yung South ay nasa Biblia, ang North ay nasa hula rin. Ang South ay Katolisismo, ang North ay po ang Iglesia Protestantismo. Ang ating tanong, balikan natin. Sinong ginamit ng Diyos na kasangkapan para mahati nga ang Roman Catholicism sa South at sa North? Ang South ay yan nga ang Katolisismo, ang North ay Protestantismo. Next slide, Wikipedia. Mga kapatid, ayan. The 95 theses or disputation on the power and efficacy of indulgences is a list of propositions for an academic disputation written in 1517 by Martin Luther, then a professor of moral theology of the University of Wittenberg, Germany. The thesis is retrospectively considered to be launched the Protestant Reformation and the birth of Protestantism. Despite various proto-Protestant groups having existed previously, it detailed Luther's opposition to what he saw as the Roman Catholic Church's abuse and corruption by Catholic clergy who were selling plenary indulgences, which were certificates supposed
to reduce the temporal punishment in purgatory for sins committed by the purchasers or their loved ones. Yung ating binasa na yan, maikli lang pero madaling intindihin na meron pong 95 thesis or disputation. Parang thesis po ay parang proposition, di po ba? Alam po natin po yan, mga kapatid. Yan ay mga sanaysay na mga, yan ay nagkaroon po ng, pag sinabing disputation on the power and efficacy of indulgences, yan ay pagtatalo sa kapangyarihan at bisa ng mga indulhensya ay may isang listahan ng mga panukala para sa isang akademikong pagtatalo. So nagkaroon talaga ng pagtatalo no? At ang ginamit ng Diyos na magagamit, na masasabi nating kasangkapan para matupad ang prophecy ni Isaiah sa 43 na madidivide sa north at saka south, di ba, ay itong si Martin Luther. Meron siyang thesis. Yung thesis na yan ay isang disputation on the power of efficacy na yan ay kanyang binuo, mga kapatid, at maya-maya malalaan natin kung ano ang kanyang purpose. At yan po ay ating nabasa po dyan na kanyang binabanggit ang kanyang oposisyon, talagang tinutulan niya ang Roman Catholic Church dahil sa mga pang-aabuso, korupsyon ng mga clergy, mga kaparian. At saka pati na rin yung kanyang pagtutol sa mga pansamantalang paghihirap ng mga kaluluwang wika doon sa purgatorio. Na yung purgatorio ay kanyang tinutulan din nitong si Martin Luther. Yan naman ang itinataguyod ng Katoliko, kaya walang tigil ang Nobyembre. Pagsapit ng Nobyembre, magpapadasal ka. Di ba? Yan ang tinutulan ni Martin Luther. Para yung kaluluwa ng loved ones mong nandun sa purgatorio, mahirap na lugar yun Sinasangag yung mga kaluluwa doon sa purgatorio ayon sa aklat ng Katoliko. Nagpadasal ang mga Katolikong mahal sa buhay na buhay pa, para sa patay na Katolikong mahal nila sa buhay, aakit daw sa langit. Magbabayad ka ngayon sa pare ng insenso, padasal, nobena, bibili ka ng kandila. Taon-taon bumababa di ba? Pagpapadasal ngayon, akyat sa langit yung kaluluwa. Pagkaroon ng after 1 year, ay babalik sa lupa, padasal uli ang Katoliko. Nako, ang tigas ng ulo ng kaluluwa ng loved ones ng mga Katolikong namatay, lumalabas na gano'n ba't ko nasabi yun? Dati akong Katoliko. Mula na ako'y magkaisip, ayun ang ginagawa po namin. Naisip ko tuloy, teka muna, taon-taon na ito Ang tigas naman ng ulo ng lolo ko, ng kaluluwa ng lolo ko. Taon-taon pinagdadasal namin, akyat sa panaog, akyat panaog, akyat panaog. Tinutulan yon ni Martin Luther, mga kapatid. Ito pa. Ano pa ang sabi? Ito pa. Basahin po natin itong nakasulat sa Why is it called 95 Theses? The document written by Martin Luther in 1517. Matagal na pala. Is called the 95 Theses because it is a list of 95 statements and questions intended for Martin Luther to debate against the Catholic Church. Talagang ang kanyang binuo na yan na mga statements, 95 mga statements, mga questions intended for Martin Luther to debate against the Catholic Church. Kaya noon pa lang nagkaroon ng mga debate talaga sapagkat pang-aabuso ang nakita ni Martin Luther sa mga kaparian at maging yung aral ay corrupted na distorted na. What were the main arguments in Martin Luther's 95 Theses? The main arguments presented by Luther in 95 Theses were that the Bible is the ultimate Christian religious authority and that humans can only get to heaven through faith in God, not by doing good deeds. Isa yan sa mga argumento na bumubuo doon sa 95 thesis nitong si Martin Lutero. Nang sabi niya, these 95 theses were that the Bible is the ultimate Christian religious authority. Ako, naniniwala po ako dyan sa statement na yan po ang paninindigan ni Martin Luther. Kasi sa Katoliko,
Meron pa silang mga iba't ibang mga aklat na kailangan para makumpleto ang paglilingkod. May mga nobena sila, may mga aklat sila ng Katoliko na doon nila isinasalig ang bahagi ng kanilang pananampalataya. Samantalang si Martin Luther, the ultimate Christian religious authority is the Bible for himself, for Martin Luther. The only thing na hindi ko siguro sinasang-ayunan, yung sinabi niya bandang uli, and that humans can only get to heaven through faith in God. Tama po yun, pero not by doing good deeds. Yung protestante kasi, sumampalataya ka lang, ligtas ka na, parang instant coffee. Pag sumampalataya ka, ligtas ka na. Wala nang mabuting gawa na dapat gawin. Hindi ako sang-ayon doon. Doon sa mga salitang not by doing good deeds. Let us always remember na we were created for good things. Tayo nilikha ng Diyos para gumawa ng mabubuting bagay. So we cannot dissociate faith at saka yung good deeds. Kapagkat ayon sa Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, baog na, patay pa. Ano pa sabi? What were Luther's 95 theses mainly about? Luther's 95 theses were topics of debate that expressed Martin Luther's ideas about religion, Christianity, the Bible, and salvation after death. Yan po ang paninindigan nitong si Martin Lutero. Teka muna, baka tayo po'y magkamali, mga kapatid. Di ba mayroon pong Martin Luther ngayon, yung sa panahon natin? Yan pong si Michael King Jr., later to become known as Martin Luther King III, was an American civil rights activist in 1950s. Martin Luther King Jr. was born in a comfortable middle-class black family. Yan pa lang si Martin Luther, yung latest na Martin Luther sa panahon natin. Ako pinanganak 1952. Siya po ay aktivista noong 1950. Ang pangalan pala niyan talaga ay hindi talaga Martin Luther King. Ang pangalan niya ay Michael, parang Michael Jackson. Michael King Jr., later to become known as Martin Luther King Jr., was an American civil rights activist in 1950s. Martin Luther King Jr. was born in a comfortable middle-class black family. Hindi po yan ang Martin Luther na tinutukoy sa ating pinag-aaralan. Sapagkat ang Martin Luther naging aktivista noong 1950s. Itong Martin Luther na binabanggit dito na siyang ginamit ng Diyos na kasangkapan para matupad ang hula na magkakaroon ng South at saka North. South Katoliko, North ay Protestantismo. Yan po the document written by Martin Luther in 1517. Abay, matagal na ito. Alam nyo kung babasahin natin, yan po sa isang referensya. Si Martin Luther, he is widely regarded as one of the most influential figures in Western and Christian history. Luther was ordained to the priesthood in 1507. Makatwid itong si Michael Luther King Jr. na nabuhay, naging aktivista noong 1950s. Hindi ito yung Martin Luther na ating pinag-aaralan ngayon. Sapagkat itong Martin Luther na ito, dating pare, na ito po'y naordinahan noong 1507. He came to reject several teachings and practices of Roman Catholic Church. In particular, he disputed the view of indulgences. Kaya, atin lang po itong binigyan ng distinction para wag tayong malito sa dalawang taong binabanggit po dyan na may parehong pangalan. Ngayon, ang tanong, anong naging pangmatagalang epekto ng 95 theses nitong si Martin Luther? Ito, next slide po, Britannicanstudying.com. Through his words and actions, Luther precipitated a movement that reformulated certain basic tenets of Christian belief and resulted in the division of Western Christendom between Roman Catholicism and New Protestant tradition, mainly Lutheranism, Calvinism, Anglicanism, the Anabaptist, and the Anti-Trinitarians. Kaya dahil po sa ginawang hakbang
nitong Lutero ay nagkaroon po ng dibisyon ang Western Christendom between Roman Catholicism and the New Protestant traditions. Natupad po, di ba, ang hula at masasabi natin ginamit na kasangkapan ay si Martin Luther. Nagkaroon po ng dibisyon mula sa Katolisismo, nagkaroon po ng Roman Catholic at yung nagprotestang pare sa pangunguna nitong si Martin Luther. Ito pa, study.com. The 95-year thesis significantly impacted Western religion by questioning Catholicism and provoking the Protestant Reformation. People who supported Luther and agreed with his message were called Protestants because they protested the Catholic Church, which dominated 16th century Europe. Kaya yan po ay lalo pang nagpapatingkad ng ating pong sa ating kaalaman na itong si Lutero talaga ay talagang tumutol ng derechahan, nagprotesta sa Katolisismo. Kaya nagkaroon po ng katuparan yung hula. Pinanganak ang North, Protestant. Yang South naman, alam na natin, yan ang Katoliko. Di ho ba? Kaya ang mga hula ng Diyos magitan ng kanyang mga propeta ay unti-unting natutupad. Tanong, ayon sa Biblia. Paano yung impluensya ng mga taga-South na ng Katoliko ay lumaganap sa ating bansa? Ayan na. Tandaan natin, yan ang maganda. Paano nakarating sa ating bansa ang Katolisismo? Yan ang South. Ito, what happened in the Philippines in March 17, 1521? Ito, next slide po. History ito. Library of Congress blogs and Wikipedia. What happened in the Philippines in March 17, 1521? Ito. On March 17, 1521, Magellan and his crew first came into contact with inhabitants of the Humonhon Island, the first landing place of Ferdinand Magellan. Aba, nakarating itong si Magellan, 1521 sa ating bansa. Ayan ay sa Humonhon Island. Ayan. Which would later become part of the archipelago known as the Philippines. Bakit ang sabi which would later become? Sapagkat ang ating bansa, hindi naman talaga Pilipinas, sa pulmon ang pangalan eh. Hindi ba? Kaya ang sabi diyan, which would later become part of the archipelago known as the Philippines. They soon proceeded to Limasawa Island. Limasawa, where the first Catholic Mass in the Philippines was celebrated. Sa mga tuwid, ang South na ng Katolisismo nakarating sa ating bansa. Noong 1521, nagkaroon ng first Mass sa island of Limasawa. At yan ay noong March 28, 1521 on the Easter Sunday in March 1521. Magellan arrived at the Limasawa, an island west of Humonhon Island, where Magellan's missionaries conducted the first Mass on the Philippine soil. Participating in the Mass were two ruling brothers, Raja Colombo, ruler of Limasawa, and Raja Siagu, ruler of Butuan in northern Mindanao. Both Rajas kissed the cross. Nako, na-impluensyahan na. Ang dala ni Magellan kasi cross. Ano yung cross? It symbolizes Catholicism. Both Rajas kissed the cross and prayed with the crew, making them the first inhabitants of the islands to encounter Catholicism. Nako po, yan palang kasaysayan mga kapatid. Yung dalawang radyang magkapatid, ang unang humalik sa krus na dala nitong si Magellan. Di po ba? Ayan. Kaya sila po ang unang naka-encounter sa Katolisismo. Afterwards, Magellan and his crew decided to sail to Cebu to convert more inhabitants to Catholicism. So mula puro doon sa Mindanao, sila'y naglayag itong crew, itong si Magellan, para lalong mag-influence, ikalat nila yung Katolisismo sa Cebu. The first recorded conversion in the islands of the sea took place on this island on Sunday, April 14, 1521,
when the king and the queen of Cebu and their subjects embraced the Catholic faith during the Sunday Mass. Ayan na, niyakap na nila ang pananampalatayang Katoliko doon sa Cebu. Mga tao doon ay mga Cebuano. On that day alone, according to one account, Magellan priest baptized up to 800 Cebuanos. Nako, ganun pala nangyari, mga kapatid. Nung dalhin na ni Magellan sa Cebu ang Katolisismo, marami ang naniwala at ang mga nabautismuhan nila ay 800 Cebuanos. Within 25 years of the first conversion on Cebu, about 250,000 Filipinos, half of the entire population of the archipelago at that time, converted to Catholicism. Halos kalahati na, sa loob lang ng 25 taon ng pagpapalaganap ng Katolisismo sa pamamagitan ni Magellan, ang mga Pilipinos, ang mga taong naninirahan sa Islands of the Sea, kalahati na halos ng populasyon doon sa archipelago sa panahon yon ang naging Katoliko. Ganun po pala nangyari, no, mga kapatid. Kaya unti-unti po nating nalalaan ang mga nagaganap. Yan. Ano pang sabi? Tungkol kay Ferdinand Magellan. Next slide. Basa lang tayo ng basa para matapos. What happened in the Philippines in March 17, 1521? Library of Congress blog by Wikipedia. Ferdinand Magellan, 1480, 27 April 1521, was a Portuguese. Hindi pala siya Espanyol. Portuguese pala ito, na explorer. Ayan po ay mga na naglalakbay, naglalayag. Best known for having planned and led the 1519 through the 1522 Spanish expedition to the East Indies, which achieved the first circumnavigation of the earth in history. Totoo nga naman siya. Di ba siya nag-circumnavigate sa buong daigdig, itong si Ferdinand Magellan, isang Portuguese. During the expedition, he also discovered the Strait of Magellan, allowing his fleet to pass from the Atlantic into the Pacific Ocean and perform the first European navigation to Asia via the Pacific. Magellan died in the Philippines during his voyage, and his crew completed the return trip to Spain in 1522. The Philippines, Islas Filipinas, was named after Prince Philip, later King Philip II of Spain, by the Spanish explorer Roy Lopez de Villalobos during his 1542 through 1546 expedition to the islands. Kaya ang ating bansa, hindi po originally tinatawag na Pilipinas. Yan po ay noon lamang nang ideklara itong si Roy Lopez de Villalobos na isang Spanish explorer din ng ating island ay tatawagin na Pilipinas or Islas Pilipinas. Ganyan pala nangyari kung bakit naging Katoliko ang ating bansa at kung paano nakarating una ang mga Katoliko sa ating bansa. Sa magitan nitong si Magellan. Paano naman nangyari? Paano naman nagkaroon ng protestante sa Philippines? Next slide. Ito pong ating mababasa, mga kapatid. University of Central Arkansas Government Public Service and International Studies Crisis Phase, December 10, 1898, October 31st, 1899. The United States government formally acquired the Philippines from Spain with the signing of the Treaty of Paris on December 10, 1898. Wikipedia: Protestant denominations arrived in the Philippines in 1898 after the United States took control of the Philippines from Spain, first with the United States Army chaplains and then within most civilian missionaries. Protestants makes up nearly 11% of the Filipino population. Kung paano ang South na yan ng Katolisismo nakarating sa ating bansa, sa mga kapuluan doon sa malayong lugar, ayon sa hula ng ating Panginoong Yahusya, ang sabi po, mga kapatid, ay maliwanag na ang South, na naman ang Protestantismo, ay
nakarating sa ating bansa sa pamamagitan ng mga Amerikano. Kasi noon, bago sila dumating, ang mga Kano ay under sa Spain. So nagkaroon ng giyera between Spaniards at saka mga Kano na tinalo ng mga Kano itong mga Espanyol. Kaya ang nangyari, United States government formally acquired the Philippines from the Spain by signing the Treaty of Paris on December 10, 1898. Ayan. At saka paano pa lumaganap? Na lumaganap palalo yan after the United States took control of the Philippines from Spain. First with the United States Army chaplains, yung mga nangasiwa sa kanilang mga worship services, mga pastor, at saka mga civilian missionaries. Kaya nang dumating ang protestante, halos 11% of the Filipino population naging protestante. Kaya natupad yung hula. Huwag mong pigilin. Huwag mong tigilin dahil bihin mong rito ng aking mga anak na lalaki at babae mula sa Timugan at mula sa Hilaga. Timog, Katoliko, Hilaga, Protestante, nakarating sa ating bansa. Ang huling nakarating doon ay ang mga Protestante. Yan ang kumakatawan sa North. At anong taon sila dumating sa ating bansa? Noong 1898. Ayan, nakasulat, December 10. Kailan ipinanganak ang kapatid na Felix Manalo? 1886. So pagka ating sinabtract ang 1886 mula sa 1898, 12 years old pa lang si kapatid na Felix Manalo. Noong matupad yung North na yan ang protestante nakarating sa ating bansa sa pamamagitan ng paglupig ng mga kasundaluhan ng Kano sa mga Espanyol o Spaniards noon. Di po ba? Kaya by 1913, ilang taon na si Felix? 27 years old. He began preaching about God's righteousness regarding forbidding idol worship and the nature of our Lord Yahushua. Yan ang kanyang sabi nga, pangunahing aral Tigilan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang Kristo'y tao. Yan ang talagang paninindigan ng kapatid na Felix Manalo. Kaya tayo po ay nananalig na lubos ng Diyos na may ginagamit na kasangkapan. Di ho ba? Para matupad ang kanyang mga hula sa magitan ng kanyang mga propeta, maging ng kanyang bugtong na anak at maging hula ng mga apostol. Ginamit na kasangkapan si Martin Lutero, yung 4 na mga anghel na binabanggit doon, na kumakatawan sa iba't ibang mga bansa. Kung ayaw man paniwalaan ng iba yan, tayo naninindigan sapagkat ginamit ng Diyos na kasangkapan sila para matupad ang nilalaman ng hula. At mayroon pa rin gagamiting kasangkapan sa mga wakas ng lupa, sa islands of the sea, na yan nga ang tinatawag na Pilipinas, na ang nagpangalan niyan ay si Villalobos, na hango sa prinsipe ng Espanya noon na si Haring Felipe II. Kaya King Philip, Pilipinas. Mga kapatid, etong ating tanong. Sa puntong ito ng ating paglalakbay sa buhay na ito, marami bang tumututol sa kahalalan ng kapatid na Felix Manalo? Meron kung ano-anong pinagagagawa. Pero hindi natin pwedeng ipikit ang ating mata sa katotohanan. Tanggapit hindi ng tao. Ginamit ng Diyos na kasangkapan ang kapatid na Felix Manalo para isigaw niya ang kanyang pangangaral tungkol sa aral ng Diyos. Tigilan niyo ang pagsamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyusan. Hindi ba yan ang totoo? At kanyang talagang maigting na itinuro ang Kristo'y tao, ang Kristo'y tao, ang Kristo'y tao. Itakwil man ng iba yan, pinananatilihan nating panaligan yan. Yan ang pattern ng Panginoon Diyos. Hindi ito isang pagkakataong nagkataon lang. Ang hula ay precise. North, Protestante. South, Katoliko. Parehong nakarating sa ating bansa. At nung sila'y makarating na, diyan na po nagsugo ang Diyos. Nang isa sa mga sinugo niya, ang kapatid na Felix Manalo, na kanyang talagang winasak, giniik, talagang kanyang inatake sapagkat lihi sa katotohanan ng aral ng Katolisismo at ang aral ng Protestantismo. Sumilang ang ikatlong grupo ng Iglesia ni Kristo
lumaganap. Kung hindi ito sinamahan ng Diyos at kung hindi ito sa Diyos, hindi lalaganap. Pero sa bandang huli, meron din namang hula na nilalaman sa Isaiah 24, Kapitulo 24. Nakalulungkot man, pero sa hinaharap nating pag-aaral ay ating tatalakayin yan. Kaya ang ikatlong grupo natupad. Pero diyan mula sa ikatlong grupo, magtatalaga ang Diyos, magbubukod ang Diyos ng napakakaunting labi sa mga anak na babae ng Sion sapagkat mayroong pagtalikod na magaganap. Ano halaga kapag tayo nananalig sa paraan at sa plataforma ng Panginoon Diyos na meron siyang ginagamit na mga kasangkapan upang ang kanyang kaloob ay maihayag sa mga tao. Sapagkat hindi ang Diyos ang bababa para sumigaw sa mga tao, ako ang Diyos, ako si Yahuwah, pakinggan niyo ko. Hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya may ibang mga talata sa Biblia, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nakikinig sa akin, sabi ng Kristo, nakikinig sa Ama. Kaya through Christ, gumamit din ang Diyos ng kasangkapan, na mga kasangkapan, yung mga apostol at iba't ibang mga gagamitin niyang mga tao para matupad ang kanyang mga hula o prophecies na nakasulat sa Biblia. Ano halaga? Kapag tayo po ay nananalig sa ginagamit ng Diyos na mga kasangkapan para magbunyag ng kanyang kalooban, ito halaga. Pakinggan natin, next slide. Ganito ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Kaya, tinanong ng mga tao si Yahushua, ano pong dapat namin gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Yan ang tanong ng maraming tao. Hindi ba't yan din ang ating tanong? Anong kailangan natin gawin para ating masunod ang ipinapagawa ng Diyos? Ito sagot ng Panginoong Yahushua na ito rin ang sagot para sa atin. Sumagot si Yahushua, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Yun ang gawin natin. Manampalataya tayo sa Kristo na isinugo ng Diyos. Mahalagang pananampalataya sa isinusugo ng Diyos. Kaya nga isinugo ng Diyos, may mensaheng dala-dala. Saan galing yung mensahe? Galing sa Panginoon Diyos. Yun ang ating pakikinggan, mga kapatid. Di ang mensahe, di ba? Yung pong mensahe, ang mensaheng galing sa Diyos, ang ating pakikinggan. Ang dakilang sugo na perpektong hindi nagkamali at hindi nagkasala, ang Panginoong Yahushua. Pero mula sa Kanya, iniwan niya sa mga apostol. Ang mga apostol ay hindi perpekto. Ang mga apostol ay maruruming gaya din nating taong nagkakasala. Pero pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang patnubay ng Diyos ay nasa kanila. Nangamatay sila. Dumaan ng maraming panahon. Tandaan natin, bago mag-rapture, may gagamitin ng Diyos na kasangkapan para ang kanyang mensahe makarating sa mga tao. Pagka nakarating na sa mga tao ang kanyang mensahe, anong tungkulin ng mga tao? Kanyang panghawakan. Matibay na kanyang panghawakan yan. Ano man ang mangyari, huwag tayong hihiwalay doon. Kung mayroong mga nagsasabing, si kapatid na Manalo hindi sinugo daw ng Diyos, bahala sila sa buhay nila. Kaya ang sabi ko, bahala sila sa buhay nila. Hindi sapagkat hindi natin sila mahal. Mahal natin sila. Bahala sila. Karapatan nilang maniwalang ganon. Pero isama natin sila sa pananampalataya natin. Sa ating panalangin na sala'y magbago. O, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Itinuro ng Kristo. Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos. Itinuro ng mga apostol sa ganang atin na may isang Diyos lamang. Ang sabi ng Felix Manalo sa kanyang pangangaral ay yun din. Iisa lang ang Diyos. Ang Kristo'y tao. Bawal ang sumamba sa mga rebulto. Bawal sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Bawal ang purgatorio. O di ba? Lahat ng aral na yan ay galing sa Biblia, galing sa Diyos. Kung tayo ay makikinig sa payong ito, sampalatayanan ng isinusugo ng Diyos, lalong Panginoong Yahushua Mashiach, sapagkat doon sa 10:16 ng Juan, magkakaroon ng isang pastor, ang tinutukoy doon, ng buhay pang kapatid na Felix Manalo sa kanyang sulat sa sugo, na isinaba doon sa pasugo,
ang kanyang tinutukoy ayon kay kapatid na Manalo na sa 10:16 ng Juan, ang iisang pastor doon ay ang Panginoong Yahushua, hindi siya. Pero nang siya'y mamatay, ay kanilang mayroong pagbabago ng pagtuturo. Itinuro nila na yung iisang pastor doon ay ang kapatid na Manalo. Samantala ang kapatid na Manalo nung buhay pa, doon sa isang ika nga aklat o kaya ay isang pamphlet na sugo, ang pamagat, ang sabi doon ng Kapeles Manalo, ang tinutukoy doon na iisang pastor ay ang Panginoong Yahushua Mashiach. Kaya nag-i-employ din ng mga pagbabago ng aral. Kaya malalaan din natin sa darating nating mga pag-aral sa darating na panahon kung bakit nagkaganyan ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Umaasa kami at ang Diyos higit sa lahat umaasa sa atin na tayo ay manatili dito sa pananampalatayang ito na ating tinanggap. Ito ang ating panatilihan. Ito ang ating po na dapat panindigan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Ama po namin Diyos, Yahuwah, ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa liwanag ng iyong mga katotohanan. Sinasariwa mo po sa aming isipan ang aming pong kahalalan, ang aming po na tinanggap na biyaya. Biyayang higit sa ano pa mang bagay na maiaalok ng sanglibutan. Ang biyayang malaman namin ang katotohanan, ang mga hula mo, ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. O Diyos, kami sumasampalataya sa liwanag na mga katotohanan ito. Ito hindi nagkataon lamang. Ito po ay eksakto, talagang totoo, nakatuparan ng mga hula mo. Kaya kami pumirmi na, mamalagi kami sa pananampalatayang ito. Kahit na marami ang tumututol sa mga aral na aming pinananaligan, Panginoon, hindi naman katakataka sapagkat maging na ang Panginoong Yahushua ay nasa lupa pa. Sa kanyang sariling bayan mismo, hindi siya kinalulugdan ng kanyang mga kababayan. Kaya hindi katakataka kung sa panahon namin, marami ang tumatanggi sa kahalalan ng kapatid na Felix. Ngunit kami ay nananalig na ginamit mo siyang kasangkapan para mga aral mo ay lumaganap. Ang nakalulungkot lamang nang siya'y iyong papagpahingahina ay may mga pagbabago na siguro ay katuparan din ito ng mga hula mo na hindi pa po nahayag noong buhay pang Felix. Pero ito'y mahayag sa mga huling panahon, sa panahong malapit na ang kawakasan at ang kaligtasan sa pamamagitan ng rapture ng mga tao na tunay na sa iyo at mga ibang tupa ng Panginoong Yahushua. Inihiling po namin sa iyo, dagdagan mo kami ng katatagan ng loob. Gawin mo kaming matibay sa paninindigan upang anuman ang mangyari, hindi kami hihiwalay sa aral mo sapagkat sa ganitong paraan, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan, karapatan sa pagmamana ng pagkahariang inihanda mo para sa mga maliligtas. Aming inihiling ding tanggapin mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming pagsamba, sa araw-araw ng aming pagtawag sa iyo, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman, nandiyan kang palagi. Ito ang aming pananaw, ito ang aming pananalig, sapagkat kapag kami ay kinalugdan mo, anuman ang daranasin namin, sasamahan mo kami. Lubos ang tiwala namin, tinanggap mo ang lahat ng aming pasasalamat, inari mo ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah,
at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo sa nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga tagubilin, mga mahal na kapatid. You can give your donations at Ofirpa at www.ofirpa.com. At kung gusto nyo magabuloy, mga kapatid, at sa pagkakaya sabi ko, gusto nyo magabuloy. If you wish to give your offerings, bagamat yan ay tungkulin natin, churchofyahushua.org. Yan. Please share our faith to others and tell them they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or through the website of our website, churchofyahushua.org. Patuloy nating sinasama ang panalangin sa buong sangkatauhan, mga kapatid, sa ating personal na panalangin, paging sa ating pasama-samang panalangin na magkaroon pa ng kapayapaan. Patubayan ng mga leader ng mga bansa, leader ng mga relihiyon, mga kapatid. At sana'y patuloy tayong mabuhay na maabot natin ang hangad ng Diyos, ang mabuting kondukta at bagay na gawain na nakapagbibigay lugod sa Kanya. Hanggang diyan po at tayo natatapos.